foreign social media page na umano'y media outlet ang nambatikos sa Administrasyong Marcos Jr. kamakailan. Tahasa naman itong kinondena ng makabayang grupo partikular ng pang-iinsultong pahayag nito na may low IQ umano ang Pangulo. Naritong ulat. Isang foreign social media page ang nagpost ng isang article na bumabatikos sa Administrasyong Marcos Jr. Ang naturang account ay may pangalang China VTV na mayroong higit 600,000 followers at verified account sa Facebook. Hindi rin opisyal kung lehitimong media company ito sa China, ngunit kanilang in-identify ang sarili bilang isang media outlet. Sa post na inilabas nito kamakailan, kanyang tinawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may low IQ. Bilang Chairman Emeritus ng apat na makabayan at sibikong grupo, kinondena ni Dr. Jose Antonio Goytia ang aksyong ito ng naturang page. Aniya, malinaw na ito'y desperadong pagtatangka na sirain at insultuhin ang Pangulo. Mariin din niyang itinanggi ang paratang na palpak umano ang Pangulo pagdating sa pamamahala sa ekonomiya ng bansa. Matatanda ang isa sa mga hakbang para mapatatag ang ekonomiya na ipinangako ng Pangulo sa kanyang nagdaang State of the Nation Address ay ang pagsugpo sa korupsyon at paninindigan sa teritoryo ng bansa, partikular ang West Philippine Sea. Sa kasalukuyan, patuloy ang aksyon ng pamahalaan sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects, gayon din ang pagtindig nito sa soberanya ng bansa. Pagigit naman ni Goytia na isa lamang patunay ang mga ganitong atake na tinatamaan ang mga dayuhan sa ginagawa ng Pangulo. Hindi rin anya natitinag ang administrasyon sa mga paninira sa kanya sa loob o labas man ng bansa. Bagamat wala pang direktang pahayag ang palasyo sa naturang pambabatikos na ito, mariin nilang ipinahayag kamakailan na walang maidudulot na solusyon at hindi makakatulong sa bayan ang mga kritisismo sa pamahalaan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Matapos naman ang pahayag na binitiwan ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo sa Senado kaugnay ng mga sangkot sa anomalya ng katiwalian ay tinanggi agad ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa kanyang pahayag, anyay walang katotohanan ang paratang. Paglilinaw niyang hindi siya sangkot sa anumang alokasyon ng pondong kaugnay ng DPWH o kahit ang aligasyon mula sa DepEd. Naninindigan si Bersamin bilang isang matagal ng lingkod bayan na hindi ito nararapat sa kanyang paninilbihan. Sa iba pang ulat, isang dating miyembro ng Marine ang surpresang tumistigo sa pamamagitan ni Senator Rodante Marcoleta para sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes kaugnay ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Kanyang ibinunyag ang isang sistemang kanya umanong kinasangkutan kasama umano ang ilang mga mambabatas. Ang detalye sa aking ulat. Isang dating Marine soldier ang naging surprise witness ni Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes kung saan kanyang isiniwalat ang mali-maletang mga pera na kaugnay sa flood control projects. Tahasang ibinunyag ni Orly Regala Guteza ang umano'y sistemang kanyang kinasangkutan na kung kanilang tawagin ay paghahatid ng basura na nangangahulugang pag-deliver ng pera sa ilang mga mambabatas. Sa kanyang paglalahad, December 5, noong nagdaang taon nang ma-hired umano siya ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico upang simula ng kanyang duty. Trabaho niya umano ang maghatid ng pera na nakalulan sa maleta at ibibigay sa dalawang lalaking may alias na Paul at Mark na ayon pa sa kanya, taga-bilang at taga-check din umano ng halaga ng pera. 3 beses rin umano kada linggo ang nagiging delivery duty niya. 3 beses sa akin pero based doon sa group chat namin is kasi namomonitor ko po yung group chat ng movement ng duty ng basura. Isa 3 times a week, most likely, lalo na pag December. Pare-pareho ba yun? Kung ilang maleta na deliver mo, ganun din yung ibang grupo na halaga o na amount ng maleta, equivalent na maleta?
No, Your Honor, hindi ko na sila mamonitor kung ilan yung maleta na idinideliver. Pero 3 times a week ang delivery doon sa 42 Forbes. Most likely, Yung Your Honor. sinasabi mo ng bahay ni Speaker. Yes, Your Honor. Samantala, August 5 ngayong taon, nang siya ay tuluyang mag-resign sa pagiging bagman. Ang dahilan ng pagiging testigo ni Gutesa sa Blue Ribbon ay sa pamamagitan ni Mike Defensor na tumawag kay Marcoleta bago ang pagdinig dahil sa may nais umano itong isiwalat. Kahapon po, mga pasado po 2:00 ng hapon, tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa committee ito. Bagamat mabigat ang mga inilahad ni Gutesa sa Senate panel, tumanggi ito na mapasailalim sa Witness Protection Program at sa iba pang mga proteksyong inalok sa kanya sa Senado. Anya, kaya niya na ang kaniyang sarili at ginagawa niya ang voluntaryong pakikilahok sa investigasyon dahil ito ay bukal sa kanyang kalooban. Mariin namang pinasinungalingan ng mga mambabatas na kanyang mga idinawit sa kaparehong araw ang mga naturang paratang. Kaugnay naman ito, tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na magsusumite ang kagawaran ng rekomendasyong ipa-freeze ang asset ng ilang mga naibunyag ding mga pangalang umano'y sangkot sa katiwalian. Ilalagay na rin natin yan. No, we will have to protect the interest of the state. Ano tayo dyan? Wala tayong sisinuhin. Mahirap tong kasong to. But ang aming sinasabi dito, wala tayong sisinuhin dito. Lahat po ng kinakailangan mailbo, lahat ng kailangan ng freeze order, lahat ng kinakailangan mahabla, hahabla natin. Sa ngayon, wala pang itinakdang petsa kung kailan magpapatuloy ang pagdinig na ito ng Senado tungkol sa maanumalyang flood control projects. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, inireklamo ng dalawang babaeng pulis si Marikina 1st District Congressman Marcelino Teodoro dahil umano sa sexual na karahasan at pangahalay. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Kinumpirma at nailipat na sa National Headquarters ng Philippine National Police ang dalawang babaeng pulis na naghain ng reklamo laban kay Marikina 1st District Congressman Marcelino Teodoro sa kasong sexual na pang-aabuso at acts of lasciviousness. Napag-alaman na ang dalawang pulis na biktima ay naitalaga bilang close-in security ni Congressman Teodoro. Ayon naman sa PNP Women and Children Protection Center o WCPC, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Criminal Investigation Group sa paghahawak ng kaso. Okay, on this case po, we are still conducting investigation. The Women and Children Protection Center is currently coordinating po doon sa CIDG po who handle this case po. Tiniyak rin ng Marikina Police Station na gagawin nila ang kanilang trabaho ng maayos, magiging neutral niya sila at magiging profesional sa pagsunod sa due process. Samantala, inilipat ng mga kapulisan sa Department of Justice o DOJ ang pagpapatuloy ng investigasyon ukol sa naturang kaso. Sa kabilang banda, mariing pinabulaanan ni Congressman Teodoro ang akusasyon laban sa kanya at iginiit na wala umanong sapat na basihan ang mga naturang reklamo at ginagawa lamang ito para sirain ang kanyang reputasyon. Politically motivated umano ang pag-atake at ang layunin ay sirain ang kongresista. Panawagan ni Teodoro sa DOJ na magkaroon ng patas na investigasyon sa kasong inihain laban sa kanya. Matatandaang kamakailan ay kasama si Congressman Teodoro sa listahan ng kontrobersyal na mga diskaya na kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ngunit iginiit din ng kongresista ang pagkakadawit niya sa mga ito. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, sa inisyu ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, nitong Miyerkules ay naitala ang higit 565 million pesos na halaga ng inisyal na pinsala sa agrikultura matapos ang hagupit ng Bagyong Mirasol, Super Typhoon Nando at habagat nitong nagdaang linggo. Apektado sa naging pinsala ang higit 17,000 magsasaka at halos 50,000 metric tons
na nasirang produksyon sa higit 16,000 hectares na sakahan sa mga rehiyon. Ilan sa mga apektadong lugar ay ang Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at ang Cagayan Valley na may pinakamalaking naitalang pinsala. Tiniyak naman ng DA na patuloy na naka-red alert ang parehong National at Regional DRRM Operations Center upang tugunan ang mga apektadong magsasaka. Nag-inspeksyon ang DPWH sa Davao Occidental ukol sa Ghost Flood Control Project ng St. Timothy Construction Corporation. Tuhyan ang ulat mula kay Rhea Bel Medina. Natuklasan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang umunoy Ghost Flood Control Project ng St. Timothy Construction Corporation sa Davao Occidental nitong Huwebes. Pinangunahan ito ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sa ginawang inspeksyon, napag-alaman nila na ang Kulaman Bridge sa Jose Abad Santos na sinimulan noong 2021 hanggang 2022 ay hindi natapos kahit na buo na itong nabayaran ng ahensya. Matatandaang sangkot ang St. Timothy na konektado sa mag-asawang Diskaya na isa sa mga malalaking kontrata na inimbestigahan sa Senado at Kamara. Sa kasalukuyan, naka-freeze na rin ang mga bank account ng mga ito at naisurrender na ang kanilang mga ari-arian. Ayon pa kay Assigned District Engineer Rodrigo Larete, fully paid na ang St. Timothy Construction na siyang nanalong bidder ng proyekto kahit wala pa naman itong napatunayang nagawa batay sa mga residente ng nasabing barangay. Galit ang nararamdaman ni Dizon dahil ang proyektong inaasahan sanang magiging pananggalang sa baha ay walang nangyari, lalo na't malapit ito sa mga komunidad at paaralan. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito? Hindi mo ba sila iniisip? Bakit ka nagbayad ng hindi complete? Samantala, patuloy pa ring iniimbestigahan ang mag-asawang Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Rhea Bel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. DMW, isinulong sa UNGA ang proteksyon ng mga health workers sa bansa. Walong Chinese at Taiwanese national sa Isabela, arestado bunsod ng illegal mining. Jessica Sanchez, wagi sa America's Got Talent Season 20. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.